What's up mga kachamba, no? Meron tayong gagawin na ano ngayon. Toyota Vios naman to. Ang problema naman ito ay ABS na umiilaw yung ABS niya, no? So na-check ko na yung ano nito, yung problema niya is nasa right wheel speed sensor yung problema, no? So ito siya. Tinanggal ko na rin. Ayan, ano? Ito siya. Ayan. So sinukat ko na to. Tingnan natin to, no? Ito yung kanyang tawag ito yung harness ng ABS. Susukatin natin kung meron siyang voltahe, no? Yan, lagyan natin muna yan. Ilagay ko na. Check natin. Set natin yung ating ano. Itong ating multimeter sa 12 volts. Sa ano DC volts. So, yan. Diyan siya, di ba? Ito, lagay muna natin dito. Yan. Teka lang, ayos muna natin. Ayos natin yung camera. Wait lang, kagulo-gulo na. So, yan, ano, sukatin natin yung voltahe, no? Kung mayroong lumalabas na voltahe rito sa harness niya. On muna natin yung susi. Yan, naka-on na siya. Tapos ngayon, sukatin na natin yung kanyang voltahe. Ito yung reading. Wala pa siya. So, ito. Yan. Activate muna natin. So, naka-on na siya, no? So, ayan mga kachamba, meron siyang voltahe. Nasa 11.49 volts. So ibig sabihin good yung harness natin, walang problema, no? Okay siya, good yung ating reading dito. Meron siyang voltahe na lumalabas. So good yung harness. So yan, nagawin natin. Ngayon lipat naman natin dito tayo sa wheel speed sensor, no? So karaniwan kasi sa wheel speed sensor ang lipat natin naman to sa ohms, sa resistance, no? Yan, nasa resistance na. Karaniwan, ang resistance kasi nito ng ohms, ang resistance nito is 980. 980 to 2 point something volts, no? To 980 ohms to 2 point something, no? So ito, tingnan natin kung natin resistance, kung ilan yung resistance niya, no? Check muna natin. Yan, tingnan natin yung resistance niya is 76.3, 76.2. So malayo, no? Mababa siya. Dapat mga ano sana siya, mga 900 megahertz, no? Layo ng resistance niya. So pagdating nung bago, susukatin din natin, ano, para makita natin kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa ng resistance nitong lumang wheel speed sensor na to, no? So ang problema kasi dito naman sa mga Toyota, sa lip speed sensor lang, buong hub na yung papalitan kasi naka built in siya rito sa hub, no? So kailangan natin palitan tong buo. So yan yung problema nito, ABS. Yan ang problema ng Toyota Vios na to, no? Yung kanyang wheel speed sensor. Okay. Pagka nakabalik na yan, pag nakabili na ng pyesa, sukatin natin uli yung ano, yung resistance nitong wheel speed sensor, no? Para makita natin yung difference ng dalawa, no? So okay na. Okay. So what's up, no, mga guys? Tuloy tayo, no? Dito pa rin tayo sa Vios na ginagawa ko, no? Yung sa may ABS, at meron din siyang problema sa ano, sa makina, no? Ito yun. Yan. So may problema rin siya sa makina. Ang problema niya is palyado siya, no, sa umaga. Tapos panda rin natin, ano, para makita natin. Yan. Wait lang. Susuto muna. Ayun yung sa ABS, ano, na umiilaw. So start ko muna siya, no. Yan.
So yun, ano, nakailaw pa rin yung ABS, no, kasi hindi pa nabibila ng pyesa yan, no. So ito yung problema niya. So palyado siya ng mga kachamba, no. Palyado ang andar nito. Hindi masyadong halata pero palyado yan. Ayan, ano. So natin yung ilaw. Ayan. So tinignan ko na to. At muna natin tong, ayan na, namamalya na siya. Ayan na, palyado na, nanginginig na yung ano niya, andar. Ayan o, mapalag na sa mga kasamba, no. So tingnan natin. So gumagana rin. Ito mas malakas ang gana, no? Malakas ang gana, no? Yung number 2. Ito gumagana rin. Okay, bagong palit na ito yung spark plug nito, no? Bagong palit na yung spark plug. Yun ang laging problema nito. Pag tuwing umaga ano siya, tawag dito, mapalag, tawag dito, palyado. Tapos lalo na pag nag-aircon, yun ang nagiging problema niya, no. So tingnan natin, ano. Pero dito sa ignition coil okay naman siya, kasi tinesting ko na siya ng ano, ng aking special tools. Ito, kung alambre na to, no, para testingin kung mayroong grounded din, kung mayroong naglilik na mga ano dito sa kanyang ignition coil at wala namang naglilik. So dito na tayo sa injector, no. So tingnan muna natin to. So parang hindi siya nagbago. Hindi nagbago. Itong isa. So malakas talaga ang gana nitong siya. So parang siya lang ang bumubuhay. Ito ganun din. Itong isa, number 4. So gumagana rin siya, kaya lang normal lang. So may napansin ako rito, no, yung number 2 na to, siya lang naman ang gumagana, no, ng yung pumapalag ng gusto pag tinatanggal yung bawat ano sa number 2. Katulad nito, no. Ayan, tanggalin natin ulit ito. Ayan, no, para siyang mamamatay na, di ba? So ibig sabihin, parang yung mga injector niyang may problema. No, tanggalin natin ito ulit. Ayan, no. Ayan. So parang yan na may problema, no. Gagawin na lang natin, susukatan natin ng resistance yan. Tayin muna natin. Sa ignition coil walang problema, okay naman siya. Sunod ko na siya, wala naman siyang problema sa ano. Tayin muna natin, mga kachamba. Ayan. So ito, balik tayo rito. So gagamitan na naman natin siya ng multimeter. Ito. So dapat ang ating injector is magre-range siya ng 12 to 15, no? 15 ohms, no? Yun yung ano, yung ating recommended na ano lagi sa tawag dito, sa injector na reading, no? So tatanggalin natin lahat ng ano to, ng injector. Kuha na natin ng reading. Mahirap pag wala talagang video, mga kachamba, no? Yan. So, pero may napansin ako rito, no? Mukhang napalitan na rin pala ito, number 2 na injector, no? Okay, halos lahat kasi kulay blue.
na injector, no? Kulay blue. Siya lang nag-iba, yung kulay dilaw. Pero kuhanan pa rin natin ang reading, no? So kuha natin multimeter natin. Yan. So unahin muna natin tong number 1, number 4. Reading muna natin. Tara. So, yun ano, yung reading natin dun sa number 4 is 14.8 ohms, no? So, ibig sabihin pasok siya. Kasi dapat, ano yan eh, tawag dito, 12 to 15 ohms yung reading dapat ng isang injector, no? So, pasok pa siya, no? So, tingnan natin yung iba. Number, ano naman tayo? Number 3. Medyo, number 3. Naman yan, nakakabit tayo dyan, sa ano. So pasok din siya, 14.8 din, no? Yan, good. Pasok kasi yung number 3 natin. Itong number 2 yung kakaiba, no? So ito yung dilaw, no? Ano natin? Ayun, 16.6 ohms. So ibig sabihin siya lang yung out of range. Yung number 2, no? Ayan, no? 16.6, 16.5, no? So dapat kasi nasa 12 lang, 12 to 15 ohms, no? Dapat naman natin dito sa number 1. Okay. Yan na, number 1 na. Tingnan natin. So 14.8 ohms. So yung tatlong injector is identical, no? Identical yung ating reading doon is 14.8 something, 14.8 ohms halos lahat, no? Doon sa tatlo, yung tatlo. Pero yung nag-iisa lang yung number 2, yung kulay dilaw na injector, yan ang out of range kasi nasa 16.7, 16 point something na, no? Kaya malamang ang sira nito is ito. Ang sira nito is itong ano nito, itong number 2 injector, kaya sa palyado, no? Kasi yung tatlo okay yung reading, nasa spec siya, pero yung sa number 2 is over na siya, no? So yun ang gagawin natin. Papapalitan natin ng injector number 1 number 2, no? Kasi mataas na yung resistance nitong ating ano, itong ating injector ng Toyota BS na to, no? Kaya tatanggalin ko na muna to, tapos pabibili na rin natin, ano? Para kung sakali pag nakabili na uli sila ng pyesa, reading natin uli yung ano, yung mabibiling pyesa nila, no? Na bago, no? Okay. So mga kachamba, no? Nandito na tong pyesa ng BIOS, no? So yung sa dati, tingnan natin. Dito natin ang sukatan natin kung bagong ano, ito muna yung luma, no? Sukatan muna natin to ng resistance niya, itong luma. Yun, nakita. Ito natin yung ano. Ito yung luma, no? Teka lang, yan. Ano ba po yung tama? May 76 eh. Yan, 76 yung ano, yung luma. No, dito naman tayo sa bago. Ito, bago na to. Yan. Ito yan yung kanya, 1.6 something, no? So ang layo nung ano,
sira na talaga. Kasi dapat nasa 980 to 2 point something. No, yan 1.6 oh. 1.6 ohms, no. Pero ito yung bago 1.6 ohms. 1.6. Kasi ito yung luma. Natin ano. Hindi siya umabot dun sa 980. Kahit kung 980 sana pwede pa. Kaya lang hindi siya umabot. Nag-lose contact pa nga siya, nag-open line pa nga siya. Yan, 76 lang talaga siya. So, ibig sabihin sira talaga yung ating wheel speed sensor, no? So, nakita mo? Ang alin? Kulay blue. Oo. Kasi nga pala. Sabi naman nila, kulay lang daw yan. Hindi, okay lang yun. Okay lang? Blue lang Bakit talaga naman? yun. Bakit naman? Patay ko na. Abo talaga? Abo talaga? So, ito yung kulay blue. Blue na rin to. Replacement pa rin pala yan. Oo. Baka ano na to, yung sa plus. No? Oo. Palitan na rin ano? Oo. So, dito naman tayo yung isa. Ito na yung bago. So, yung isa, yung luma, ano yun, nasa 16 ohms, di ba? Pero ito, dapat nasa 12 to 15 ohms lang. So, yun, mas mababa pa siya, oh. 13.3, oh. So, ibig sabihin, good na good to, nasa specs, no? 13.3. Yan yung bago. Ito yung luma. Ayan, oh. .1. So, mataas na. Pag mainit yan, tataas pa yan. So, talagang 15.2. Dapat nasa 15 lang yan, eh. Pero, pag uminit na tong ano na to, wala na. Masisira na rin. Kaya palyado lagi yung BIOS. So, tama yung ano natin. Saka ito, no? Bago. So, okay. Kakabit ko. So, yun mga kachamba, no? Tawag dito. Kaya ikabit na namin tong ano. Yung sa may wheel hub, no? Yung sa may ABS nitong Toyota BIOS na to, no? Nakakabit na yung gulong. Yan na siya. Tapos ngayon, dito tayo naman sa ano? Sa kanyang injector. Naikabit na rin, ano mga kachamba, no? Yan. Dito yun sa number 2, naikabit na. So, i-start na lang natin. Para matesting kung pagpapalya pa siya, no? Kasi pag malamig pa siya namamalya. So pwede na nating i-start to. Yan. Pwede na, pre? Okay, start na. Yun lang kasi tumagas yung ano eh, gasolina. Apakan mo yung clutch, pre. Yan, ano lang. Wala pang gas eh. Yun, no? Yan na mga kachamba. Pino na yung under niya, oh. Pantay na, oh. Diba? Good na siya. Hindi na yung katulad kanina. Talagang ano. Yan, sige pre. Oh, parehas na, oh. Hindi na yung parang mamamatay talaga siya. Oh, parehas na sila lahat. Yan, oh. Oh, sakto lang, oh. Yan, oh. Dati pagka hinuhugot yan, mapalag ng gusto. Pero ngayon, okay na siya, no? Yan na. Sabihin na, tsamba natin yung problema nitong ano na to. Yung Toyota BS na to, yung injector, may problema. Ano? Ha? Iisip mo na. Hindi pa. Hindi pa, i-reset ko pa lang. Tapos yan, i-reset natin yung ano, yung ABS. Natin kung umilaw pa ABS, wala na pre? Wala na. So nag-automatic na, naayos yung ano mga kachamba, oh. Nung nag-automatic nang mawala yung ABS kasi ano yun, na-address na natin yung problema, 'di ba? So
kahit na hindi na natin siguro gamitan ng scanner. Pwede rin para i-erase natin para mawala dun sa ano, mawala dun sa kanyang ano, dun sa freeze frame niya yung ano. So okay, hanapan na lang natin dito. So ayan ano, wala na yung ABS. Fault report natin muna. So ayan, nandyan pa rin yung fault code ng anti-lock braking system niya, ng find fault code 1. So i-clear na lang natin yan mga kachamba. So at saka yung iba pang mga ano, iba pang mga ano, kasi kusa naman na siyang nawala. So ito na yung mga nakuha no, na ano, na ano sa kanya. Yan, anti-lock. Yan mga yan. So i-clear na lang natin yan mga kasamba. Kung ano yung may iwan, yun ang may problema pa. Pero pag walang naiwan, okay na. Yan. So okay, wala na siya ano, no? Normal na lahat mga kachamba no. Yan, normal na siya no, yung sa anti-lock braking system ABS okay na siya no. At chamba na natin yun, okay na, good na to. Okay, back na tayo. Yes, so mga kachamba no, okay na itong ano, Toyota Vios na ginawa natin, yung sa ABS no. Kusa naman siyang nawala nung naayos natin yung problema, pero naka-store pa rin kasi yung ano yung tawag dito, yung code dun sa kanyang computer. So kailangan natin i-erase sa scanner. So okay na, na-erase na natin. Tapos yung sa injector okay na rin yan, na good na rin, maganda na rin yung andar niya. So pumalya lang kanina kasi dahil sa ano, may tagas yung pagkakabit ng ano kanina, may singaw. So i-address lang yung singaw na yun. Pero okay na yung ano niya, andar niya. Okay mga kachamba, nachamba na naman natin itong ano, Toyota Vios na to. Na yung problema yung ABS sa kanan, yung wheel speed sensor, tapos yung injector na mataas yung ano, mataas yung resistance no? So kaya palyado siya mga kachamba. So good na naman to. Subscribe kayo sa YouTube channel ko, sa Doc Chamba TV, tsaka sa Facebook page ko no, Doc Chamba TV rin ano. So subscribe kayo doon, tsaka follow kayo no? Tsaka shoutout sa inyo lahat doon sa mga ano, mga ano dyan, followers natin dyan no. Kung gusto yung ano, kontakin ako doon na lang sa ano, Facebook page ko siguro no, para mabasa ko agad yung ano, kung ano yung mga concern nyo. Okay, good job na naman tayo rin.